Ganda ng kantang iyon. Hindi ko lang kabisado yung lyrics. Pero ako'y nagagandahan. Okay. Okay na ba dyan? Okay na? Okay. Sino po ang nakasubaybay noong movie ni John Lloyd at saka ni Bea? Ayan. Si Popoy at si Basha. Ayan. Wala po akong pinababasang verse, Basha po talaga. Popoy and Basha. Ano ba ang title nung una? Ha? Walang nakapanood noon. Ano? One more chance? Wala, yain na nga. Iibahin ko na lang ang aking example para naman. Okay. By the way, ako'y natutuwa at dahil ng mga new faces po yung naririto sa church ngayon. Ano? Ako'y natutuwa, kayo'y natutuwa na kayo'y naririto ngayon. Okay. Everybody say second chance. Isa pa nga. For the second chance, sabihin uli natin, second chance. Pag naririnig natin yung second chance, ano yung unang pumapasok sa isip nyo? Ako nga, sabi ko sa inyo kanina, si Popoy at si Basha ang unang pumapasok sa isip ko, second chance. One more try. Okay? At kadalasan po itong second chance, dito natin naririnig or na-i-apply sa love life. Ayan, baka humihingi ng second chance si boy. Diba? Ang tatahimik nung second batch na ito, ano? Gusto nyo pa ba na second chance? Iba ang amen ng isang bata. Anyway, alam nyo po, God is the God of second chances. Bakit second chances, Pastor? Siyempre, sino po ba rito ang tumanggap ng second chance kay God and right after that second chance ay wala ng chance? Ulitin ko ha. Sino po rito yung tumanggap ng second chance from God and right after nung second chance, sumablay ka na naman, wala nang sumunod? Hindi ano? So God is so gracious na after chance na ibinigay sa atin and we fail na naman, then here comes another chance. And there's another chance. And another chance. And series of chances. Bakit ganon? Kasi nga, God is not just the God of second chance, but God is the God of another chance. There's a big difference between second and another. Pag sinabing second, hanggang second lang. Pag sinabing another, and another, and another, and another. For the steadfast love of the Lord never ceases, the Bible declares. The mercies of the Lord, they are new every morning. Kakatuwa. Ibig sabihin noon, araw-araw daw bago ang habag ng Diyos. Ibig sabihin, araw-araw may second chance. Sino pong natutuwa doon? Sino natutuwa that the Lord whom we are serving is the God of another chance? Ako'y tuwan-tuwa doon nung yun ay na-reveal sa akin, nung ito po ay pinaunawa ng Diyos sa akin, ako'y natuwa. Bakit? Because ako po ay isang tao na aminado na kailangan ko ang another chances from God. Kaya, ngayon, given na ang ating Diyos ay Diyos of another chance, second chance, tayo naman pong mga Christians, habang ito'y nauunawaan natin, ano naman ang dapat nating gawin?
Ngayong alam mo na may second chance ka lagi from God. Ano ang kailangan mong gawin dyan sa second chance mo? Ano ang kailangan nating gawin dito sa another chance na meron tayo? Okay? Kaya, ang isi-share ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos ay pinamagatan ko pong what to do when you get a second chance from God. What to do when you get a second chance from God. Tayo mag-pray. Lord, thank you so much. Kasi kayo po ay napakabuting Diyos. Salamat kasi kayo po ay Diyos na hindi nagsasawa sa amin. Thank you, Lord. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kamalian, sinasadya man po o hindi. We ask forgiveness, O God. Cleanse us with your most precious blood. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At sa umagang ito, wala kaming ibang hiling, kundi ang pagsama mo. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. O dear God, we dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. What to do when you get a second chance from God? Ano ang dapat nating ginagawa sa second chance na tinanggap natin kay God? By the way, baka naman hindi lahat ay nakaka-relate. Taas po ang kamay dito nung sila'y tumanggap ng second chances from the Lord. Di ba? Lahat tayo. At ako naniniwala na maging yung mga nasa kanilang tahanan, you receive second chance from God. At ang sabi nung isa, sana all. Ano? Sabi nung isang nakita ko, may nag-post Ano? Kay sarap balikan ng kahapon na di na kita babalikan. Ano ako? Hello? Biglang cambio Okay. Alam niyo po, sa Bible, maraming stories ng second chance. Na kung yung pong mga stories na yon, iisa-isahin ko, kulang pa po ang oras natin para maisa-isa. Pero bibigyan ko kayo ng mga ilang example ng mga characters po sa Bible na naka-experience ng second chance from God. Unahin natin si Adan at si Eva. Si Adan at si Eva po, tumanggap ng second chance kay Lord. Pastor, wala nga second chance Noong nagkasala nga po sila, agad-agad na-kick out sila sa Garden of Eden Pinalabas sila dun pero ang nakikita ko po doon, yung katotohanan na bagamat sila'y nagkasala sa Diyos ay hindi sila pinatay. Bagkos hinayaan pa rin silang mabuhay, yan nga lang sa labas ng Garden of Eden, yun para sa akin second chance na. Hello? Diba? Sino pa? Si Abraham po. Si Abraham po ay isang asawang hindi ganun katindi ang paninindigan. Bakit ko nasabi? Noong nalaman niya na nanganganib ang buhay nila dahil baka siya'y patayin doon sa pupuntahan nilang lugar, pag nakita at nalaman na siya'y asawa ni Sarah. Si Sarah ho daw ay napakaganda Okay? Kaya yung mga husband po rito, malamang nakaka-relate ka. Yung talagang natetreten ka sa ganda ng asawa mo. Pag, ano ba mahal, bakit ba lagi mo na lamang akong hinahawakan? Sabi ng asawang babae. Siyempre, mahirap na sa ganda mong yan. Diba? Trabaho ko ho yan. Lagi kong hawak ang asawa ko Ba't ba lagi mo akong hinahawakan, mahal? Mahirap na sa ganda mong yan. Diba? At siguro naman, may mga nakakapanood na dito sa A to Z channel. Nagalit si Cardo kay Ariana. Bakit? Masyadong lumalapit si Richard Gutierrez. Di ba? Kunyari pa itong mga nasa church niya hindi nanonood Kunyari pa Kunyari hindi nila alam. O sige, okay lang. Pagbibigyan ko kayo ng second chance. Nagalit si Cardo. Bakit daw? Huwag kang masyadong pa-girly. Kaya na in love sa iyo yung iyong
dating love life eh. Di ba? Anyway, alam ko di kayo nakaka-relate, di kayo nanonood ng TV eh. Lagi lang kayong nakatutok sa Bible ninyo, nagdi-devotion. Alam ko ganun kayo eh. Wala kayong ka-TV-TV, wala kayong ka-social media. Puro Bible lang, talagang pure Bible. Pasensya na kayo, patawarin niyo po ang pastor niyo, makamundo. Okay. Bigyan niyo po ako second chance, magbabago na ako. Okay. Tuloy natin. Ito si Abraham, natakot. Sabi niya, sa ganda ng asawa ko, pag nakita ito ng mga tao, baka patayin ako pag nalaman nilang asawa ako. Para instant balo. Diba? Instant balo. So, anong ginawa ni Abraham? Nagsinungaling. At nasabi, uy, Brad, ganda niyang kasama mo Asawa mo? Takot si Abraham. Sabi ni Abraham, kapatid ko. Bakit? Takot siya. So, walang paninindigan, natakot. Ikaw kaya girl, hindi ka mapanindigan ni boy. Anong feeling mo, di ba? Shakit, bes. Awit. Pero, still, kahit ganun si Abraham, binigyan siya ni Lord ng second chance. Hello? Sino pa? Si Jacob. Ito si Jacob, ang meaning ng name niya, deceiver. Kahirap ka naman yung bata walang kalaban-laban pag binibigyan mo ng pangalan. Kaya dapat maganda yung pangalan bago ibigay doon sa magiging anak mo. Sa anak mo, pinag-aaralan, pinagpe-pray yan. Hindi basta makabigay. Mema ibigay na pangalan. Jacob, ano ba ibig sabihin ng Jacob? Deceiver. Kahirap noon, manlilinlang. Simula sa oras na ito, itatawagin kang manlilinlang. At alam niyo po, yung pangalan yan may nagiging epekto sa tao. Tingnan ninyo si Jacob, palibhasa ay deceiver. Nilinlang ang ama, nilinlang ang kapatid. At dahil siya'y manlilinlang, nagtanim ng panlilinlang, umani ng panlilinlang, nilinlang ng bibi ananayin, nilinlang ng sister-in-law. Hello? Puro linlang. Pero kahit siya'y ganon, binigyan pa rin siya ni Lord ng second chance. Siya ng unay Jacob, nga pinaltan ni Lord ng pangalan, ginawang Israel. Wow. At hanggang ngayon, matunog pa ang pangalan niya dahil ang bansang sinasamahan ng Diyos ay ipinangalan right after him, Israel. Galing? Everybody say, second chance from God. Madami pa. Lockdown na tayo. New Testament na tayo. Alam nyo, si Paul, yan hindi lamang basta kalaban ng Kristiyano nung una. Si Pablo ay, kung tawagin po ng mga Bible scholars ay religious terrorist. Intindi religious terrorist. Bakit? Kasi, pupunta yan sa mga mission niya, hindi para lang mang-away ng Kristiyano o mga sumusunod kay Kristo. Pupunta yan sa mga lugar na maraming mga tagasunod ni Kristo. At anong gagawin? Hindi nga sabi aawayin papatayin. Hindi, murderer pa ito, murderer. Pero anong ginawa ni Lord? In-encounter ni Jesus, si Paul, binigyan ng second chance. Sabihin mo nga uli, second chance talaga. Sino pa? Si Peter. Si Peter, 3 taong kasama si Jesus. Pero sa kabila nung 3 taon na kasama niya si Jesus, nung nagkakahulihan na, 3 beses ding itinanggi si Jesus. Kaya alam nyo, lesson doon, hindi porket mahaba ang pagsasama, ay forever na. Baka mamaya, 3 taon na kayo, pero itanggi ka 3 beses din. Awit. Hello? Pero, alam nyo ba, napakatindi ng biyaya ng Diyos kay Peter. Sabihin mo dyan sa katabi mo, ang tindi ng biyaya ng Diyos kay Peter. Bakit ko nasabing matindi? Hindi pa niya ginagawa ng masama si Jesus nag-o-offer na agad ng second chance kay Peter. Wala pang kasalanan, nag-o-offer na agad ng second chance si Lord? Yes.
Isang araw, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, meron akong good news na parang bad news, na parang bad news na parang good news. Siyempre, dagdag ko na lang ngayon, baka hanapin nyo sa Bible eh. Sabi ni Peter, ano po yun, Lord? Sabi ni Jesus kay Peter, inaarbor ka ni Satanas eh. Ang bihira naman sa dami-daming aarbor. Ikaw kaya matutuwa ka doon? Sa dami-daming aarbor? Actually, Peter, inaarbor ka ni Satanas eh. Lord, grabe naman yun ang aarbor na yun. Sa dami-dami naman. Oo. Inaarbor ka niya, sa Bible po ang sabi, hinihingi ka ni Satanas upang ligligin na parang trigo. Kakalugin ka daw na parang trigo hanggang manlaglag ang bunga mo. Siyempre sa atin, di mausong trigo, palay no? Yung pipitasin ka daw ni Satanas parang palay, tapos kakalugin ka ng kakalugin, yung uhay, hanggang manlaglag yung palay. Manlaglag ang pag-asa, manlaglag ang kalakasan. Oo. Pero, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, hinihingi ka ni Satanas upang ligligin na parang trigo, pero sa pagbabalik mo, palakasin mo ang mga kapatid mo. Gusto ko makita niyo yung, pero sa pagbabalik mo, palakasin mo mga kapatid mo. Alam na agad din ni Jesus. At dahil alam na agad ni Jesus, nasasablay si Peter, agad-agad nag-o-offer na siya ng second chance. Sa pagbabalik mo, may balikan pa. Good news, may balikan pa. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag ka nang malungkot, may balikan pa. Woohoo! Last talaga ng amen ng isa din eh. Anyway, God is the God of second chance. Oh, tama na yun. Nakita nyo naman mga example ng second chance. Sa madaling salita, si Lord po ay Diyos na nagagalak sa pagpaparanas ng second chance sa kanyang mga anak. Sino pong nabe-bless na dito? Wala pa number 1 ha? Bakit? Ako'y blessed na blessed. Ako'y blessed na blessed nung naunawaan ko ito. Ako'y blessed na blessed nung ito ibinaba ng Lord sa akin. Second chance. Anak, I am the God of second chance. He says. Name it. Grabe. Kikalabutan ako eh. Okay. God delights in showing us grace and mercy. Alam niyo po sa Bible, madami ako nabanggit sa inyo pero pagpopokusan natin dito, si Prophet Jonah. Ayan. Wala si Jonah. Wala si Jonah. Pero nakikinig yun malamang. Malamang nga, na-share na nun eh. Si Prophet Jonah po ay isang propetang tumanggap ng second chance from God. Bakit? Sabi ni Lord, Jonah, pumunta ka sa Ninive, mag-share ka ng gospel doon para hindi sila mapahamak. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas. Sa halip na pumunta sa Ninive, pumunta ng Tarsus. Oh. Anong ginawa ni Lord? Tigas ulo mo ha, papakain kita sa isda. Mabuti na lang yung isda, parang yung mga maliliit nating kilalang bata. Anong ginagawa? Hindi nanguya, nag-uut-ut laang. Yung kilala mo ay nag-uut-ut. O nung bata ka, hindi ka nanguya, inuut-ut mo. Buti na lang yung isdang pinakain, yung isdang inutusan ni Lord para kainin si Jonah, hindi ngumunguya, nilulunok lang. Kasi kung ninuya, bawa pating, naku po, hindi wala na. Buti na lang lunok lang, lunok. Okay? At humingi ng second chance, si Jonah, binigyan ni Lord ng second chance. And coming from the story of Prophet Jonah, dito po tayo kukuha ng mga aral. Ano ang kailangan natin gawin sa second chance na ibinigay ni Lord sa atin? Ready na ba kayo? Okay. Sabi po sa Jonah chapter 3 verse 1, Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Everybody say, a second time. Naniwala na kayo, no? Talagang may second time. May second time. Mukhang lumalakas ang pag-asa ng iba dyan. May second time daw. Okay? God delights in showing us grace and mercy. Alam nyo, sino po dito yung marunong mag-golf? Naka-experience mag-golf? Ini-imagine niya na nag-golf siya. Taas ang kamay, yung mga nag-i-imagine siya. Sabi po kasi ito po daw golf ay laro ng mayaman. Sino ang mga mayayaman dito?
Ang hina. Sino ho mayayaman dito? Sino ang pinayayaman pa ni Lord dito? Kaya time will come, yung golf, ay yan ay atin ding paglilibangan. Hello bro, Brother Leo, nasan ka? Andito sa bahay, bakit pastor? Ang gagawa mo? Ito na, may problema nga ako kung paano ko bibilangin itong aming mga pinagbentahan. Kukuha na nga ako ng accountant. Ayun, maganda. Ano bang tinatrabaho ng accountant? Accountant. Taga-accountant. Okay. O siya, sige. Eh habang bakante ka pa ba? Medyo naman, tara tayo mag-golf sa Malarayat. Sino kasama natin? Si MJ, si Arben. Marunong ka si Arben? Sasama daw di naman matuto. Ay, sino magbabayad? Kaya nga kita tinatawagan. Ako magbabayad? Hindi, libre na nga. Libre mo, pastor? Ni Arben. Magpapaturo nga sa atin. Ay, mayaman na rin si Arben pang mayaman daw na laro yun. Kaya gusto niya matuto. Agayong ga siya. Sige, kukontakin ko pa yung mga kaibigan nating mayayaman. Sige, sino pa yung mga kaibigan mong mayayaman? Sa GC na lang, sa GC. O siya, sige. Sige, kita-kita tayo doon na maglalaro tayong golf. Okay, everybody say, maglalaro ako ng golf. Huwag kayong matakot. Ang kalooban ng Diyos sa atin, siya, si Jesus, ay naparitong mahirap upang lahat ng tatanggap sa Kanya ay di manatiling mahirap bagkus sumagana. Sino may gusto nun? Palakpakan mo ng the best si Jesus. Okay, balik po tayo sa usapang golf. Sa golf po, merong term na ginagamit. Ang word pong yun ay mulligan. Mulligan. It's M-U-L-L-I-G-A-N. Mulligan. Ano po, pastor, yung mulligan? Mulligan. Ang mulligan po is a golf term na ang ibig sabihin ay second chance. Ibinibigay po ito doon sa nag-golf na kapag may mga dahilan na valid, kaya hindi niya na strike ng maayos yung tira niya. Halimbawa, pag ganun biglang may humatsing, achoo! Bibigyan niya ng mulligan. Bakit? Kasi second chance, may humatsing may nang sasabutahe, biglang may nang gugulat. Halimbawa, finals na. Something like that. Mulligan, second chance. Alam nyo, kung sa golf may mulligan, alam nyo po, si Lord, saganang magbigay ng mulligan sa'yo, sa pamilya mo, sa asawa mo. Come on! Sino po dito gusto tumanggap ng mga mulligans from the Lord? Amen? Sa Bible po, meron pong magandang example ng mulligan na verse. Proverbs chapter 28, verse 13. May lumalabas din ba dyan? Ayan, nice. Proverbs 28:13. A man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another mulligan. He gets another chance. Diba? That's second chance. Ano pa? Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. The unfailing love of the Lord never ends. It is His mercy that has kept us from complete destruction. His faithfulness is great, and His mercies begin afresh every new day. Everybody say, every new day. Pastor, parang di ko makita yung second chance na ibinibigay ni God sa akin. Papakita ko sa iyo ngayon. Ang second chance na ibinibigay ni Lord sa iyo ay iyon, yung binasa mo, every new day. Every new day is a second chance from God. Every opportunity is a second chance from God. Every moment na ikay humihinga pa is another chance from the Lord.
Okay? Kaya, wag mong aakalaing walang second chance from God. Because the mere na katotohanan na ikay naririto is another chance. Is another chance. Ngayon, what do I do when God gives me another chance? Anong gagawin ko sa another chance na ibinibigay ni Lord sa akin? Number 1, live with a grateful heart. Mamuhay po tayo ng merong pusong punong-puno ng pagpapasalamat. Oh, I pray, church, I pray na ang bawat isa po dito ay yung tipo ng taong pagkakagising sa umaga ay nagpapasalamat sa Diyos for another day. Bakit? Bakit ang sabi ko ay I pray? Meron po kasing taong hindi ganon. Meron po kasing paggising, ay, Lunes na naman. Lunes na naman, may pasok na naman. Module na naman. Samantalang kung ikaw ay isang taong punong-puno ng pasasalamat and you see every opportunity counts, you see every opportunity as a second chance from God that ikaw ay thankful, anong attitude mo dyan? Ganito naman ikaw. Kung yung kanina, ay, Lunes na naman, ikaw ganito. Wow! Lunes na naman! Uy, Lunes na naman. Lumalabas na naman ang pera ng mayayaman. Ayos! Business na naman ito. You see? Kaya napakalaki po ng impact kapag binabago talaga natin yung ating way of thinking eh. Kaya nga ang sabi ng Book of Romans, di ba? Change your mind. Renew your mind. Kasi yung iba, thank God it's Friday. Kasi matatapos na daw yung week. Tapos pag Monday naman, oh no, it's Monday. Alam niyo po, yung mga nakikita yung every opportunity as a second chance, as an opportunity to be blessed, hindi sila ganun, baligtad sila eh. Sila, thank God it's Monday. Tapos, oh no, it's Friday, but still, thank God. Narayan pa kayo? Every opportunity, every day is a gift from God. Alam mo? Ito ang totoo eh. Bawat opportunity na meron tayo, ibiyaya. Sino naniniwala doon? Yay, biyaya. At yung biyayang yan, sa totoo lang, we don't deserve it. Sino dito fully convinced sa sarili niya na deserve talaga niya na everyday siya ay nabubuhay pa? Deserve mo talaga? Mauunawaan mo lang ito lalo pag naunawaan mo kung kanino talaga tayo nagkakasala every time na tayo nagkakasala. Hindi ka nagkasala lang sa asawa mo, hindi ka lang nagkasala lang sa girlfriend mo, and I pray na hanggang sa banda-banda di ay girlfriend mo pa rin. Hindi ka nagkasala lamang doon sa taong pinagkasalaan mo, o sa gobyerno, o kung kanino man. Unang-una, nagkasala ka sa Diyos. Lilinawin ko ito. At ang pinagkasalaan mo, church, ang pinagkasalaan natin ay Diyos na banal. Diyos na banal. At hari ng mga hari. Nakikita at napapanood nyo naman ito sa mga movies, ano? Pag nagkamali at nagkasala sa hari, diba? Kaya imagine niyo kung yun ang ipatutupad na batas ng Diyos, kung yun nagkamali sa hari, ay how much more nagkamali sa hari ng mga hari? Hello? Hindi ko sinasabing ganun si Lord. Ang gusto ko lang makita ninyo yung bigat ng kasalanan. Then tell me, again, yung ikaw ba'y nabubuhay araw-araw, may another chance kang mabuhay uli for this day, deserve mo ba talaga yan? Sa totoo'y hindi natin ito deserve.
Every opportunity, every chance na ibinibigay ng Diyos sa atin, we don't deserve it. Because what we deserve ay ito. What we deserve ay ito. Ano yon? Ang bawat nagkasala ay kailangan mamatay. For the wages of sin is death. Taas ang kamay nung since birth never pa nagkasala. Yung mga nasa kanilang tahanan, kasama kayo. I-screenshot na lang. Di ba wala? Lahat tayo nagkasala, walang sino man nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Yun ang sabi ng Bible. Ang tunay yun. And for the wages of sin is death. Ibig sabihin, yung araw-araw mong buhay, hindi natin deserve yan. At ikaw, tayo na tumatanggap ng hindi natin deserve, ano ang kailangan mong gawin? Magpasalamat. Pwede ko ba marinig ang palakpak ng mga nagpapasalamat sa Diyos? Salamat, Lord. Salamat po, Lord. Na-imagine ko ngayon kung ang buhay ng tao ay tig-1 linggo laang. Ay parang 1 linggong pag-ibig yan. At pagsapit ng linggo, giliw ika'y nautas na. Hirap naman ng 1 linggong pag-ibig na yun. Thank you, Lord, hindi 1 linggo ang buhay ng tao. Alam nyo ba ang langaw? 24 hours lang ang buhay. Langaw, 24 hours lang ang buhay. Kaya tingnan nyo naman. Lahat kinakain. Bakit? Sa ikling rin ang buhay, choosy ka pa. Ini-imagine ko ang tao, kung hindi nabiyayaan ng ganitong kahabang buhay, ika mo naman, lahat na ikakainin, choosy ka pa. Thank you, Lord. Alam mo yung benepisyo ng mahabang buhay, hindi lang yung mahabang buhay, ang dami pang kalakip na benepisyo noon. Ikaw gay nagpapasalamat doon. Come on. Lord, kahirap naman ho, yung paggising ko'y problema na naman, kasarap nung tulog lang walang problema, paggising problema na uli. At least nagising. Pasalamat ka sa Diyos sa problema, at least may problema ka. Yung iba walang problema. Naalala niyo yung kwento ng pastor na bumisita sa mental? Tinanong yung isang pasyente, bakit ka naririto? Anong problema mo? Wala naman akong problema. Hindi na lang nila ako dito, sabi ng pasyente. Tapos tinanong yung pastor, ikaw ka pastor, may problema ka? Oo Dapat ikaw narito. Ibig sabihin nun, hindi normal ang taong walang problema. Kaya pag wala kang problema, magpadala ka na. Biro lang po, biro lang. Okay. Kung kasarap magpasalamat sa Diyos, lalo pag nalaman mo na ikaw ay binibiyayaan niya ng second chance. Balikan natin si Jonah. Jonah chapter 2, verse 9 and 10. Jonah told God, I will sing my thanksgiving to you, and I will sacrifice to you, and I'll do what I promise you to do, because salvation comes from you, Lord. Ano nangyari? Then God ordered the fish to spit up Jonah unto the beach, and it did. Ito po ay nung time na nasa sa belly pa po nung malaking isda si Jonah. Sabi ni Jonah, Lord, bigyan mo lang ako second chance, ako magpapasalamat lagi sa iyo. Kakantahan kita ng pasasalamat. Ako ay magre-regalo sa iyo bilang tanda ng pasasalamat ko. At gagawin ko na yung aking pinangako sa iyo yung gagawin ko. Bigyan mo lang ako second chance. Binigyan naman siya ng second chance ni Lord. Ano daw ang gagawin ni Jonah? Hihimayin natin yon. I will sing my thanksgiving to you. Paano ipakita ang pagpapasalamat sa Diyos sa second chance na ibinigay niya sa iyo? Paano ipapakita, ipaparamdam kay Lord ang pagpapasalamat mo sa second chance na ibinigay niya sa iyo? Una, coming from this verse na sinabi ni Jonah, sing thanks to God. Sabi ko, sing thanks to God. Kantahan mo si Lord ng pasasalamat, ng may pasasalamat. Pastor, hindi ho ko marunong kumanta.
Hindi ho maganda ang aking boses. Hindi naman sinabi doon kailangang maganda. Hindi kailangang maganda. Okay lang kahit hindi music ang napuproduce mo. Kahit noise. Yung iba kasi hindi daw music ang kaya niyang i-produce, noise. Okay lang. It doesn't matter. Kantahan mo si Lord. Kantahan mo ng kantahan. Thank you, Lord. Kantahan mo siya ng mga may pasasalamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Diba? Thank you, Lord, for my beautiful wife. Pastor, hindi po beautiful ang wife ko. Grabe ka naman. Ikaw na nga yung mismong asawa niya, hindi ka pa nagandahan. Yung iba pa ba naman? Pasalamatan mo si Lord. Diba? Sabi po sa Psalms 92, 1 and 2. It is good to say thank you to the Lord and sing praises to Him. Every morning tell Him, thank you for your kindness. Ano sabi doon sa verse? Every morning tell to Him, to God, thank you for your kindness. Di ba? So I take this verse, not just a verse, but also a command. Every morning daw, sabihin mo kay Lord, Lord, salamat po ang buti mo. Salamat po ang buti mo. Naalala ko yung lola ni Erlene, si Lola Rosing. Siya ay 97 years old na, I think 97 or turning 98. At tuwing kami magpe-pray, pag kami nadalaw doon, hindi yun papayag ng hindi yun kakanta. At ang kinakanta niya ay, kay buti-buti mo, Panginoon. Ang linaw-linaw pa ng kanta. Imagine a 97 or 98 years old woman still praising God. Sinasabing ang Diyos ay mabutit, nagpapasalamat siya sa kabutihan ng Diyos. Ikaw pag ganamang? Ikaw pag ganamang 21? Ikaw pag ganamang 20? Ikaw pag ganamang na 19? Ikaw pag ganamang 36? Come on! Pastor, hindi pa nababanggit ang pangalan ko, kaya hindi pa ako napalakpak. Ikaw ganamang nasa 70 pababa? O pag hindi pa naman nabanggit ang pangalan, Pastor, hindi pa rin. 100 pababa. Okay. So, awitan mo si Lord, kantahan mo si Lord. Nakakakanta ka nga ng kung ano-ano. Nakakakanta ka nga ng mga hindi mo maintindihan. Di ba? Yung mga nakanta dyan ng hindi naiintindihan. Hindi ko kasi alam yung mga kantang trending ngayong hindi naiintindihan. Nung panahon ko, mga kanta namin hindi naiintindihan yung Ipaw tukukwayon niya siya ni kung tunisong niya kung payday. Yun ang mga, hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko alam ang ibig sabihin. Yun yung version namin noon. Malamang may mga version na rin kayong inyo Hindi ko alam ang mga kanta. Bigyan nyo nga example. Basta mga naririnig ko lang ngayon Hindi ko maintindihan. Pero iging-igi ng kanta yung mga bata. Nakakakanta nga tayo nang di natin maintindihan. O yung naiintindihan natin tapos wala namang kasense. Di kantahan na din natin si Lord ng I sing praises to your name. Oh Lord. Ay, kasarap kantahan ng Diyos. Okay. Ano pa sunod? Paano mo maipakitang ikaw ay nagpapasalamat kay Lord for the second chance? Give offering of thanks to God. Ano ba ang sabi ni Jonah kanina? Siya daw ay aawit ng may pasasalamat. Siya daw ay mag-o-offering. May sasabihin ako sa inyo. Everything we own is just a loan. Anong loan? L-O-A-N, utang, hiram. Everything we own is just a loan. Lahat ng meron tayo, ibibigay din lang ni Lord. Galing din lang kay Lord. Ano? Kaya hindi makapagbigay kasi akala'y kanya. Ay, pastor, sasabihin mong ibibigay ko. Ay, pinaghirapan ko, pinagtrabahuhan ko, pinagpuyatan ko.
Puro ko. Yan ibigay din lang sa iyo. Psalms 50:23. Psalms 50:23. The people who honor me, says the Lord, are those who bring me offerings to show thanks. Paano daw naipakita yung pasasalamat ng mga umo-honor kay Lord? They bring offering. And I save those who obey me. Wow. Si Lord na mismo may sabi niyan, ha? The people who honor me are those who bring me offering to show thanks. Ang mga nagpaparangal sa akin ay silang mga nagbibigay ng kaloob bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Alam mo ba, church, that a gift is a demonstration of thanks? Ang regalo po ay pagpapa-obvious ng pagpapasalamat. Dito may nabanggit ko na minsan yung ikaw ay pumunta at sinadya mo yung tao at sinabi mo, uy, salamat ha. Yun yung heartfelt na nung pinasalamatan mo. How much more yung sinadya mo yung taong magpasalamat at may dala ka, uy, salamat ha, ari nga palang ginat ang kuhol. Bahala ka na sumipsip, di na kita pinagsipsip. Salamat ha, talagang kung hindi dahil sa iyo, ay talagang hindi ako makakakuha ng ayuda Salamat ha, nilista mong pangalan ko. Yang regalo ay nagpapa-obvious ng pasasalamat mo. Kaya mamaya, meron kang second chance para i-obvious ang pasasalamat kay Lord. Okay? Sige, palakpakan natin si Jesus. At ano pa? Paano mo maipakitang ikaw ay nagpapasalamat sa another chance na ibinigay ni Lord? Sasabihin mo kay Lord, Lord, I commit my life to God's mission for me. Anong sabi ni Jonah? Aawitan kita, Lord, ng may pasasalamat. Ano pang sinabi ni Jonah? Ako'y mag-o-offering sa iyo, Lord, tanda ng aking pasasalamat. At ano pa? Gagawin ko ang ipinagagawa mo, Lord. Romans chapter 6 verse 13, give yourselves completely to God. Everybody say, completely to God. Every part of you, for you are back from death, and you want to be tools in the hands of God, to be used for His good purposes. Kaganda. Anong nakita niyo doon? Second chance. You are back from death. Ika'y patay na. Ano ibig sabihin ng ika'y patay na? Buhay pa naman ako, pastor. Ika'y patay na dahil ang destiny mo talaga dapat mamatay dahil nagkasala ka. Pero nung tinubos ka ni Kristo Jesus, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, ika'y patay na, sanang muling binuhay pa uli. At ang purpose ay, magamit ka bilang kasangkapan ng Diyos para sa kanyang layunin. Wow! Kaya, paano mo maipakitang ika'y nagpapasalamat kay Lord sa second chance? Gamitin mo yung second chance mo para magawa ang ipinapagawa ni Lord sa'yo. Okay. That's it, pansit. Number 2. Ano ang dapat gawin ng mga taong tumanggap ng second chance kay Lord? Give second chance to others. Kahirap naman lang tanggap lang, nang tanggap hindi ka naman nagbibigay. Yung panay naman ng hingi kay Lord, Lord, second chance, second chance. Sabi ni Lord, okay, granted. Tapos merong nahingi rin ng second chance sa iyo, second chancein mo mukha mo. Umuwi ka na. You don't deserve the second chance from me. Babush! Kahirap naman nung gayon. Church, may sasabihin ako sa inyo. Pati sa mga nasa sa tahanan nila. Tayo po ay tumanggap ng second chance kay God. Tama? Kaya't ang kailangan natin gawin ay magbigay din ng second chance sa iba. Hello? Parang ayaw. Man, tigil lang amen man. Nakamas daw, nakamas. Okay. Sa Jonah chapter 3, nagrepent po ang mga tao. Ito po kasi naging story. Di iniluwa na nga ng isdang malaki si Jonah, natuloy na siya sa Ninive. At sabi ni Lord, inulit ni Lord ang instruction, Hoy, Jonah, kagaya ng sinabi ko nung una, uulitin ko lang uli,
sabihin mo sa mga tao doon, sila'y magsisi, dahil pag di sila nagsisi, after 40 days, gugunawin ko sila. O ano sabi ni Jonah? Sige ho. Hoy! Mga taga-Ninive, mga magbait na kayo. Pag di kayo nagbait, magkakanguutos kayo sa ika-4 na pong araw. Sabihin ng mga taga-Ninive, lagi, tunay gari, trip-trip lang eh. Pero thank God sa story, nakinig sila. And they repented. At sabi ko nga sa inyo, sa Jonah chapter 3, nagrepent ang mga tao after that warning. Everybody say warning. Isa pa, warning. Alam niyo po yung warning, pag yan minsan hindi napag-aralan at hindi naiayos ang pagdi-deliver, yan ay nagiging katatawanan. Bakit? Halimbawa, marami daw iba't iba ng mga signages mga warning na hindi napag-isipan kaya naging katatawanan. Alam ko marami na kayong nakita niyan sa social media, mga warning na nakakatawa. Halimbawa, nakalagay, warning, cigarette smoking is dangerous to your health. It can cause throat cancer. And how can you get cancer? Number 1, when you have a throat. Kung naman yun? Sino ka naman walang throat? Sino walang lalamunan dito? Si Elise, yung bunso ko po, binibiro ko lang yon. Kasi po yon, sobrang baby logs yun eh. Alam niyo yung baby logs, baby na bilog? Yung bilog. Tapos sabi ko, anak, where's your neck? Kasi si Elise, pag tiningnan mong ganun, para siyang muka, tapos dibdib na agad. walang leeg. Si ate po, si Queen, ganun din noon. Kaya mga big circle, saka small circle. Mga bilog. And thank you, Lord, sa biyaya ng mga cutie pie na anak. Hari ngay makalalaki pa. Wala nag-amen. Suportahan nyo naman ako, pastor. Suportahan nyo naman ako. Sabi ko, hari makalalaki pa. Hallelujah. May mga warning na parang hindi na pag-isipan. Pero alam niyo po, kesyo hindi pinag-isipan o pinag-isipan o kesyo nakakatawa, a warning is an act of love. Ano sabi ko? A warning is an act of love. Kasi ang nagwa-warn o ang nagwa-warning ay nagpapakita ng pag-ibig. Akala na kasi natin minsan pag nagwa-warning, lagi pakilamera eh. Akala natin pag nagwa-warning, matapang. Minsan nami-misinterpret natin. Ang nagwa-warning, nagpapakita ng love. Hoy, wag mong yan. Masasaktan ka. Katapang-tapang naman na rin. Hindi yan matapang lang. Maaaring, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi na pag-isipan yung delivery ng warning, pero ang nagwa-warn, nagmamahal. Bakit daw wag hahawakan? Kasi baka masaktan. Bakit ayaw ng taong masaktan ka? Kasi mahal ka. Kung mahal ako, ba't ako sinaktan? Awit. Wag kayong maingay, baka marinig. Di ba? Warning is an act of love. At alam niyo ba, nang warning ay nagbibigay ng second chance? Bakit? May babaeng may hawak na bag. Hinanggit nung lalaki, nagtatakbo palayo. May pulis. Nag-warning shot. Bang! Tigil! Sabi ng babae, boss, ba't di mo binaril na? Para hindi na natin hahabulin. Hahabulin mo pa, pagkalayo-layo na. Hindi pwede, warning shot muna. Ano yung warning shot? Love. Pagbibigay ng second chance. Pag di ka tumigil, arin namang susunod na balang hahabol sa iyo. Mga anak, pag hindi ninyo ginawa yung mga ipinagagawa sa module ninyo, husay kaya.
Anong meron doon? Warning yun. Bakit? Second chance. Dahil alam ng nanay, hindi naman talaga nagmo-module. Bakit nalaman ng ina? Nakaharap sa laptop. Pero hindi diretsyon tingin, nakayuko. Ba't nakayuko? Nagbabasa ng subtitle. Ba't nagbabasa ng subtitle? Korean novela na naman ang pinapanood. Ano ba yung warning? Sabi ko nga sa inyo, it is an act of love, it is way of giving second chance. Therefore, second chance is an act of love. O para mas madali nating maintindihan, may example ako diyan. Meron hong isang nagdadrive na natikitan. Yan, mga paborito eksena ni Carlo. Favorite part in life, matikitan. Nakita mo sa side mirror mo, may nasunod sa iyo at gumagayon. Ano sabi? Tumabi ka daw. Hindi tinabi mo naman. Boss, good morning! Good morning. Ano po ba ang atin? Iyo laang. Mukhang hindi po ata magandang gising niyo, boss. Ano po ba may paglingkod ko? Yung ilaw mo sa likod, ano pong masama sa ilaw ko sa likod, boss? Bulag ang isa. Naku, nabulag pala. Hindi ko po alam. Oo nga, malamang. Kasi kung alam mo, ayusin mo, ano? Opo eh. Baka naman ho, may binibilot ng 20. Baka naman ho, dinugtungan ng traffic enforcer. Baka naman mapapagbigyan, siya sa sige, ngayon ni warning pala. Kung minsan, sabi ko nga sa inyo, ang warning, pag narinig nyo, warning, masama sa tenga, parang pinagbabawalan ako. Nire-restrict ako. Pinaliliit yung aking kalayaan. Warning, ayaw ko niyang warning. Nega agad ang dating. Pero pag sa mga ganong pagkakataon, ano ang dating ng warning? Pag sinabi nung traffic enforcer, sige, warning na lang muna. Anong iyong? Anong dating sa iyo nun? Warning na lang muna. Wala pang huli. Wala pang ticket. Wow! I feel good. Diba? Parang wow, sarap sa pakiramdam. Thank you po, boss. Salamat, Aray, 20, pampandisal. Wag mo na akong baka mapicturan pa ako. Papatak ko na lang ho yan. Pinatak ko na. Biro lang ho yan. Walang ganon. Pero ang punto ko ito, sometimes yung warning, akala lang natin nega lagi, pero yun ay blessing. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, a warning is a blessing. Dahil ang warning ay second chance. Hindi ko na pinasasabi sa inyo yun. Ay, salamat po Lord sa inyong mga warning sa aming buhay. Do not awaken love when it is not yet time. That's a warning from the Bible. At akala natin, most especially mga kabataan, ano ba naman, napaka-KJ naman, do not awaken love when it's not yet time. Napaka-KJ, pero wag ka. Pag nakinig ka sa warning na yon, makikita mo, it is a blessing from God. I pray na yung amen ng mga kabataan, amen na talagang inabsorb mo yan. Anyway, hindi yan ang topic. Kung gusto nyo pag-usapan natin yon, comment. Ano sabi ni? Comment. Ano yun? Ano sabi mo? Pwede. Ayan. Sayang, hindi ako nanalo ng chocolate.
Naririnig na dyan? Okay na? Okay. Tuloy natin. Si Jonah po, ang totoo, ayaw niyang magbigay ng second chance sa mga taga Ninive. Sabihin mo nga, ayaw magbigay ng second chance. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Ayaw magbigay ng second chance ni Jonah. Paano ko nasabi? Jonah chapter 3, verse 4b. Basa. Jonah warned the people, in 40 days, Nineveh will be destroyed. O, paano mo nasabi, pastor, na ayaw niyang bigyan ng second chance ang mga taga Nineveh? Nag-warning naman. Kita nyo ga naman? Nag-warning walang kalablab. Nag-warning wala man lamang clarification. Para bagang tumayo sa gitna. After 40 days, magkang-uutas na kayo pag di kayo nagsisi. Bye. Walang love. Walang parang, alam mo yun, yung sumunod lang kay Lord. Sabi kasi daw ni Lord, sabihin mo, sinabi nga lang. Kita nyo yun? Alam nyo kung anong katulad nito? Yung ikaw excited na excited kasi ngayon ka na lang uli makaka-attend sa church. Tapos pag tayo ng pastor, nung nagtuturo, ang itinuro ay 7 words lamang na preaching. Yung ikaw umaga ka ng gising, may mga kompromiso ka, ininom mo na, kinancel mo ng lahat kasi gusto mo maka-attend, excited ka makarinig ng word. Tapos pagdating mo sa church, 7 words lang yung preaching ng pastor. Kung saan lupalop ka pagaling, kung saan kung hirap, kung ano pang mga pagsubok ang pinagdaanan mo, pagdating mo sa church, 7 words lang ang preaching ng pastor. Ano ang preaching? In 40 days, Nineveh will be destroyed. Ay, ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. In 40 days, Nineveh will be destroyed. Amen. Tayo na pong mag-giving. Ano ba yun? Di ba? Ano makikita mo doon? Ba naman yan? Wala man lang ka-passion? Wala man lang ka-gana-gana? Ganon si Jonah. Tumayo sa gitna. In 40 days, mamamatay na kayong lahat. Bye. Sa makinig kayo at sa hindi, it doesn't matter. At least, sumunod ako kay Lord. Di ba? Alam niyo po, church, ang pagbibigay ng second chance ay pagpapakita ng pag-ibig. Nabanggit ko na yung kanina. And since ang pag-ibig po'y matyaga, sino naniniwala dito that love is matyaga? Di ba? Amen daw naman sabi ng mga binata. Since ang pag-ibig ay matyaga, giving second chance requires tiyaga. Tunay, pag nagbigay ka ng second chance doon sa isang tao, agad-agad yung tao ay ayos na. Di kayo pagtsatsagaan mo pa rin muna, titingnan mo nga talaga kung magbabait. Hello? Mame, magbabait na talaga ako, mame. Mame, magbabait na talaga ako. Ano sabi ng asawang babae? Sige, bibigyan kita ng second chance. Mame, thank you, magbabait na talaga ako. Pero hindi talaga pa rin nagbabait masyado along the way. Anong ginagawa ng asawang babae? Tiyaga. Yun. Second chance requires tiyaga. Kaya ang taong nagbibigay ng second chance ay nagtsatsaga. Kaya nasabi ko si Jonah, ayaw niyang magbigay ng second chance sa mga taga Ninive. Bakit? Hindi niya pinagtsagaang i-share. Nakita niyo sa Bible, pag merong ibinaba si Lord na message doon sa propeta, pag i-deliver ng propeta sa mga tao, di ba ang hahaba? Very passionate. The Lord declares, kayo'y magbait na, ganito, ganyan. Dinideklara niya, dinidetalya niya. Pero look at Jonah, pinakakakaibang propeta. Sabi ni Jonah, sabi ni Lord, pag di kayo nagsisi, after 40 days, dedo na kayong lahat. Bye. Ganun lang. Walang katsaga-tsaga. Hindi man lang nagpaliwanag. Hello? Ano pa? Bakit ko nasabing kailangan ng tiyaga? Jonah chapter 3,
verses 3b to 4. Now the city of Nineveh was so big, everybody say so big, that it took 3 days to walk around it. Ang laki. Pag nilakad mo daw, 3 araw aabutin. But after walking for a day, everybody say, after walking for a day, Jonah warned the people. Anong gusto ko makita nyo doon? Yun daw buong Nineveh, para malakad mong lahat, kailangan 3 araw. Pero ano sabi sa verse? 1 araw pa lang ang lumilipas, tumigil na si Jonah at dumali na ng warning. Ano ibig sabihin? Hindi na niya napagtiyagaang libutin lahat. Galing na lamang at yung mga nakarinig ay may mga Facebook, may mga Instagram, mabilis na pahawak yung, mabilis na ikalat yung balita. Uy, trending, ano yun? Si Jonah, naghisisigaw. Mamamatay daw tayo after 40 days pag di tayo nagsisigaw. Share mo. Send mo sa mga GC. Di ba? Di ba? Ano gusto ko makita nyo doon? Ayaw magtiyaga, kaya obvious, ayaw magbigay ng second chance. Ano pa? Sa Jonah chapter 4, nagalit si Jonah kay Lord kasi ayaw nga talaga niyang magbigay ng second chance sa mga taga Nineveh. Ito po nangyari. After ng warning ni Jonah, ang mga tao po sa Nineveh nakinig, sila'y nagsisi. Sila po ay nagpasting. Ultimong yung hari ng Nineveh, bumaba daw po yun sa trono, inalis ang kanyang robe, pinalitan ng sakong damit, at nagpasting. Alam niyo kung gaano katindi ang fasting ng mga taga Nineveh? Pati mga alagang hayop, damay. Kaya si Bantay at saka si Muning, pasting din. Pati yung baka, yung isda, pati mga bunso ni tatay. Kilala niyo yung mga bunso ni tatay? Pasting din lahat. Lahat pati alaga, pasting. Nakita ni Lord, nagsisi sila, inalis ni Lord ang kanyang wrath, ang kanyang galit. Hindi natuloy yung paggunaw sa Nineveh. Okay? Ano nangyari? Nagalit po si Jonah. Bakit nagalit si Jonah? Kasi nga ayaw niya ng second chance para sa mga taga Nineveh. Ayaw niya magbigay ng second chance. Jonah chapter 4, verses 1 and 2. Nagsisi nga po yung mga tao, kaya ito nangyari. This change of plans made Jonah very angry. He complained to the Lord about it. This is exactly what I thought you'd do, Lord. When I was there in my own country, you first told me to come here. That's why I ran away to Tarshish. For I knew you were a gracious God, merciful, slow to anger, to get angry, and full of kindness. I knew how easily you could cancel your plans for destroying these people. At Tagalogin ka. Kaya ayaw kong sumunod sa iyo, Lord nung una pa. Kasi nga, nagbibigay ka ng second chance sa mga tao. Ayaw ko nga magbigay ng second chance dyan sa mga taga Nineveh yan. Anong gusto ko makita niyo doon? Ano daw? Ano daw sabi ni Jonah? Ayaw daw niya magbigay ng second chance. Tingnan mo tong si Jonah. Binigyan ni Lord ng second chance pero ayaw magbigay ng second chance sa iba? Panay ang hingi ng second chance kay Lord. Ayaw na magbigay ng second chance sa iba. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? O kahit yung mga nasa tahanan nila, tingnan mo yung katabi mo at sabay sabihin mo, Diba? Araw-araw na hingi ng second chance kay God. Tapos yung kapwa na humihingi ng second chance sa kanya, ayaw bigyan ng second chance. Hello? Siyempre naman, case to case yan. Alangan naman yung dating manliligaw, humihingi ng second chance doon sa nililigawan niya, dating may asawa na ngayon, alangan naman bigyan ng chance yun. Huwag niyo naman akong pepilosopuhin, hindi yan. Alam niyo naman na ibig ko sabihin. Sabi po sa Matthew chapter 18, 32 to 33, ito po kasi part ng story na si Jesus mismo nagkwento. Meron daw hong isang hari na merong mga servants na may mga pagkakautang sa kanila yung mga servants.
Yung isang servant, ipinatawag ng hari kasi kailangan na niya magbayad ng utang niya. Sabi ng servant, mahal na hari, patawarin niyo po ako sa aking utang. Wala pa po akong pambayad. Anong sabi ng hari? Siya, sige, patatawarin na kita. Pagkalabas nung servant na pinatawad sa utang, nakita niya yung kanyang kapwa servant na may utang din sa kanya. Agad di sinunggaban, sinakalat, sinabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Ano sabi ng kapwa lingkod? Wala pa akong pambayad, bigyan mo pa akong panahon. Ay, hindi! Kung di ka makakabayad ngayon, pakukulong kita. At pinakulong nga yung kapwa lingkod. Nung nabalitaan ng hari yan nangyari, pinatawag uli niya yung pinatawad niya ng pagkakautang at sinabi ito. Matthew 18:32-33. Then the master called the servant. You wicked servant, he said, I canceled all the debt of yours because you begged to me. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just I had on you? Ikaw ay pinatawad ko sa iyo yung utang. Dahil sabi mo hindi ka makakabayad. Tapos ngayon, nabalitaan ko, hindi mo pinatawad yung nagkakautang di sa iyo. Ano ka? Kaya nga sabi ni Jesus ang pinatawad ng maliit ay umiibig ng maliit. Ang pinatawad ng malaki ay umiibig ng malaki. At ang umiibig ng malaki ay nagbibigay ng second chance. Ang punto, tayo po lahat dito ay tumanggap ng second chance. Amen? Lalo na second chance from God. Amen? So marapat lamang na tayo ay magbigay din ng second chance sa iba. Pero ito po ika-clarify ko at babalansihin ko. May dalawang klase po ng forgiveness. Forgiveness with reconciliation and forgiveness alone. Ano ibig sabihin ng pastor? Forgiveness with reconciliation na ito. Pinatatawad kita, okay na ulit tayo. Peace back. Close na ulit tayo. Pinagkakatiwalaan na uli kita. Ano naman yung forgiveness alone? Pinapatawad na kita. Ang fist bump ko, okay na yun. Pinapatawad naman na kita. Hindi na ako galit, promise. Hindi na ako galit. Cross my heart. Hope you forgive me too. Ba't kayo natawa? Pinapatawad na din kita. Pinapatawad na kita. Huwag kang mag-alala. Di ba sabi po ni Jesus, sa Matthew chapter 5, verse 39. Matthew chapter 5, verse 39, basa. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Sa halip, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Ano daw sabi? Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Hindi pag sinampal ka sa kanan, bigyan mo ng kaliwa. Hindi. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Di ba yung nasabi ni Jesus? Anong tawag doon? Second chance? Kala nyo, wala second chance sa Bible, dami kaya. Ang tawag daw second chance. Second chance, laksi-laksi. Pero mapapansin po ninyo, wala na po sinabi si Jesus doon at pag sinampal ka nga uli sa kaliwa, ibigay mo uli ang kanan. Hello? Walang sinabi si Jesus doon. Di ba sabi ni Jesus, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Walang sinabi si Jesus doon, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo uli ang kanan. Walang sinabi si Jesus na gano'n. Ano ibig sabihin ko po? Church, ang pagbibigay po ng second chance ay para lamang doon sa mga taong talagang nagbabago. Alam niyo kung dadagdagan ko yan, itong gagawin ko. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. At pag sinampal ka uli sa kaliwa, umagwat ka na. Yung distansyang abot mo siya ng pag-ibig mo, pero hindi abot ka ng sampal niya. Nakukuha niyo gakaw? Ibig sabihin ko doon, huwag ka namang aagwat as if parang agwat na agwat nang wala ka ng pakialam. Meron kasing ganun nadala. Oy, nananampal ba naman sino kung lalapit sa nananampal? Huy, kung lumapit yun, nananampal yan. Bigla yan nananampal. Di ganun yung mga biro ng mga lalaki. Uy, sino gare? Pag yun niloloko yung babago uling nakitang tropa, sino gare? Ay, yung lumayo ko dyan, bigla nananampal yan. Nakakamiss din mga tambay days yan.
Bawal pa eh. Anyway, lumayo ka in a sense na yung agwat o distansyang kaya mo pa siyang pakitaan ng pag-ibig, pero di ka na niya kayang abutin ang sampal niya. Nagagets yun na gayon? Ang ibig ko sabihin dito, pinautang mo once, hindi nakabayad, pinatawad mo, humingi uli ng second chance, pinagbigyan mo, pinautang mo uli, hindi na naman nagbayad, may kakayanan naman magbayad. Anong gagawin mo? Huwag mo nang pautangin pag umutang uli. Kasi pag pinautang mo uli yun, anong tawag sa iyo? Ang tawag sa iyo ay, bahala na kayo mag-isip. Kanya-kanya kayong versyon. Pero ang katulad nun ay ito, nagpasampal sa kanan, iniharap ang kaliwa, nagpasampal sa kaliwa, iniharap uli ang kanan, nagpapasampal uli. Oh, ano ba sabi ni Lord? Ano daw yung dalawang greatest commandment? Love the Lord with all your heart and with all your mind and with all your soul. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Yung iba kasi masyadong naging madrama doon sa love your neighbor, they forget to love themselves. Bakit ka lagi mo na lamang ibinibigay lahat diyan? Mahalin nga daw ang kapwa, ayaw mong iyong sarili. Kinalimutan mo na. Di naman sinasabing maging makasarili ka eh. Ang sinasabi lang dito, how can you love others if you're not loving yourself? Given na ang sabi, love others as you love yourself. Come on, ayoko rin naman ng mga Kristiyanong inaabuso. Mabait ka nga, inaabuso ko naman, nakawawa ka. Si Jesus nga naparito upang palayain ka, tapos ikaw naman nagpapapreso sa pang-aabuso ng iba. Wag naman ganun. Narayan pa po ba kayo? So, nabalanse? Nabalanse. Number 3 na tayo. Ano ang kailangan gawin ng mga tumanggap na second chance kay God? Use your second chance for God. Kasimple. Kasimpleng sabihin. Ano ang gagawin mo sa second chance na binigay ni Lord sa iyo? Use your second chance for God. May sasabihin po ako sa inyo, church. Pinaka magandang paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa nagbigay ay ang gamitin ang ibinigay sa nagbigay. Huwag kayo malito ha, ulitin ko. Pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa nagbigay ay ang gamitin ang ibinigay sa nagbigay. Di ba? Niregaluhan ka halimbawa ng gitara. Eh, ginawa mo naman, tinugtugan mo naman yung nagregalo sa'yo. Mapapagod lang sa katitingin kung marami namang nakaharang. Diba? Alam niyo yung kantang yan? Okay na, sige na, si pastor na nga ang worldly. Patawarin niyo na po ako, bigyan niyo ako second chance. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Do not let the grace that you receive from God be for nothing. Alam niyo kung ano yung version natin ngayon kung i-relate much sa topic natin? Ito yun eh. Huwag mong hayaan na yung second chance na natanggap mo kay Lord ay gamitin laang sa kung ano-ano. Nakakalungkot po kasi para sa Diyos, di ba? Na siya yung nagbigay ng second chance, ng another day, ng another chance to live this life, tapos gagamitin natin sa kung ano-ano. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa nagbigay ay ang gamitin ng ibinigay sa nagbigay. So, sa biyaya po ng Lord, bawat second chances na meron tayo, let's use it for God. Amen ba? Ano sabi ni Paul? Acts chapter 20 verse 24. Acts chapter 20 verse 24. I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission. The work that the Lord Jesus gave me.
to tell people the good news about God's grace. Si Paul, sabi ko nga sa inyo kanina, ay taong tumanggap ng second chance from God. At anong sabi niya? Aanhin daw niya yung second chance na ibinigay ni Lord sa kanya. Ano sabi? I don't care about my own life anymore. I will use this for God. Yun ang problema minsan natin eh. Akala natin yung second chance pang atin. Akala natin yung second chance pang ating lamang, pang atin. Lagi naman ang kalaban lamang ng mga gumagawa sa kalooban ng Lord ay yung gumagawa ng kalooban niya. Yun lang naman lagi ang kalaban niyan. Is it God's will or my will? Laging ganun. Ang nakakatuwa po kay Lord, anuman pong sitwasyon ng pagdaanan natin, maaaring mabago tayo ng sitwasyon. Pero kailanman, yung magandang plano ng Diyos sa atin, hindi yun mababago. Okay? Yung pagkatawag ng Diyos sa atin, hindi yun mababago. Bagamat kung ano-ano mga pinagdaanan natin, si Lord, hindi magsasawa to give us chances para mapulfill yung plan A niya sa'yo. Yes, walang plan B si Lord. Talaga, Pastor? Yes. Sa buhay ni MJ, sa buhay ni Charmaine, sa buhay mo, sa buhay ko, walang plan B si Lord. Plan A lang. Eh, paano yung Pastor? Mukhang sumasablay na yung plan A. Gawa ko. Eh, ikaw naman ang nasablay. Hindi naman yung gumawa ng plano. And actually, alam na niyang sasablay ka. Alam mo kung gaano kasigurado si Lord na magandang future mo? Wala siyang plan B. Ano sabi ko? Gaano kasigurado si Lord na maganda ang future natin? Wala siyang plan B. Ganun siya ka-sure na yung plan A niya sa'yo, which is to give you hope in a future na maganda, not to harm you but to prosper you, yun ang plan A niya, hindi na mababago yun. Mabago man ang circumstances natin, pero hindi mababago yung plano ng Diyos sa atin. At sinong natutuwa doon? Kung natutuwa ka, the best na palakpak ulit para kay Jesus. Circumstances may change you, but they never change your mission. Galing? Okay? Kaya pag naunawaan mo na ang second chance ay galing kay Lord at dapat gamitin kay Lord, anong kailangan mong matandaan? Don't delay. Obey today. Do not delay. Obey today. Di ba yung mga nakikita ninyo, nakalagay doon sa mga truck, government use vehicle, do not delay. Bawal niyong i-delay. Bakit? Sa gobyerno. Alam mo kung sino nagsusugo sa iyo ngayon? Ngayong naunawaan mo na yung second chance mo dapat gamitin sa nagsugo sa iyo, sa nagbigay nito, walang iba kundi si Lord. Ang nagsusugo sa iyo yung hari ng mga hari, gobyerno ng mga gobyerno. Kaya kapag ikaw nag-obey, may malaking ilalagay na karatula si Lord sa buhay mo at sasabihin niya sa mga humahad lang sa blessing mo, sa mga humahad lang sa mga promotion mo, sa mga humahad lang sa magagandang plano mo sa buhay mo na kalooban naman ng Lord, sasabihin ni Lord, do not delay. Lord's project, do not delay. Sino dito ang gusto? Lagyan ni Lord ang buhay mo ng ganong kalaking karatula. Karatulang nagsusumigaw sa COVID-19. Karatulang nagsusumigaw sa pagbagsak daw ng economy. Karatulang nagsusumigaw sa paghirap ng buhay daw sa bansang ito. Ano nakalagay sa karatula? Itong taong ito ay the Lord's project. Do not delay. Come on. At yan po ay blessing na matatanggap ng mga nag-uobey today. So don't delay, obey today. Naunawaan mo yung second chance galing kay Lord, gamitin mo yan kay Lord. Do not delay. When you receive second chance, don't delay but immediately obey. Jonah chapter 3 verse 3a,
This time, Jonah immediately headed to Nineveh in obedience to the word of the Lord. The word is immediately. Pag naunawaan mo na ngayon, ang sinasabi ko, ang pinag-uusapan natin, that second chance is from God, at dapat lang gamitin kay God. Immediately, use this second chance for God. Because delayed obedience is disobedience. Alam na mga magulang yan. Anak, hugasan mo ang plato. Maya-maya pa. Ano ang ginagawa mo? Na-upload ko lang huwar eh. Ano naman kayo na-upload mo? TikTok po. Pag hindi mo tinigilan yan, tutok-tokan kita. Ang nanay, katapang-tapang ako na may nasunod. Nasunod nga. Bago naman sumunod. Yung hugasin ng almusal, tanghalian na. Ayaw naman kumain ng maduming plato. Ayaw kumain sa maduming plato. Bakit? Because delayed obedience is disobedience. Hello? Kaya wag mo nang i-delay. Sabi mo dyan sa katabi mo, wag mo nang i-delay. Sabi mo sa kabila, delayed ka? Sabi mo sa kabila, wag mong i-delay. Ba't kayo natawa? Last verse na. Matatapos na tayo. Last verse. Lucas chapter 7, verse 47. Basa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pagmamahal. Alam mo, ang pinatawad ng malaki ay umiibig ng malaki. Sino dito, alam mo na pinatawad ka ng Diyos? At ang pinatawad ni Lord sa iyo ay big time. Alam niyo po, Pastor, yung kasalanan na nagawa ko at mga nagawa ko, big time. Kaya ang na-receive kong forgiveness, big time. At ang pinatawad, hindi lang pinatawad, binigyan ng second chance. Alam mo, ito ang gusto kong makita mo eh. Ang lahat ng tumanggap ng second chance galing sa Diyos ay dapat umiibig ng malaki sa Diyos. Sino po rito ang thankful na siya ay binigyan ni Lord ng second chance? Kung ikaw ay nagpapasalamat kay Lord, alam mo, marapat lamang na ikaw na tumanggap ng malaking pag-ibig, that is the second chance from God, ay kailangan din namang magbigay ng malaking pag-ibig sa Kanya. Sino rito nagsasabi na ngayong narinig mo messages na ito, lalo kang na-inlove kay Lord? Kung inlove ka kay Lord, pwede ba? Iniinyayahan kitang tumayo, maging yung mga nasa kani-kanila puntahanan, I am inviting you to join us. Let's worship God. Pwede bang sabihin natin kay Lord ngayon, Lord, sige sabihin natin, Lord, naunawaan ko po na ang second chance na meron ako ay galing sa'yo. At dahil ito'y galing sa'yo, ang buhay na ito'y galing sa'yo, marapat po lamang na gamitin, ibigay ang buhay na ito, ang second chance na ito, sa iyo. Lord, I am yours. Pwede ba sabihin mo with all your heart, Lord, I am yours. Pwede ba this time, you close your eyes habang sinasabi mo to, talk to God. As if talagang kaharap mo si Lord ngayon. And yes, kaharap natin ang presence ni Lord ngayon. Sabihin mo, Lord, I am yours. This time, let's worship God. Sabihin natin sa Kanya, tayo'y Kanya. I testify today your goodness, sweet Lord. Testify today you've been faithful, sweet Lord. For you've been so good to me. I
I'm yours exclusively. That's why I testify today. Minsan pa, I testify today your goodness to me, Lord. I testify today you've been faithful to me, for you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours. I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Minsan pa, I testify today. Come on, church, sabihin mo kay Lord. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify. Minsan pa, pwede ba sabihin mo, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Minsan pa lahat ng binigyan ni Lord na second chance, sabihin mo, I'm yours. Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Pwede ba lahat ng kababaihan sabihin mo kay Lord, I'm yours. Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I'm testifying today. Lahat ng kalalakihan, sabihin mo kay God, I'm yours. Lord, I'm yours. I'm yours. Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively.
That's why I testify today. For the last time, all together now. I'm yours, Lord, we are yours. Oh, yes, Lord, I'm yours, Lord, I'm yours. For you've been so good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. For the last time, sabihin mo kay God, I'm yours. Lahat ng nakakaunawa, lahat ng naunawaan mo ngayon sa biyaya ni God, na ang bawat second chance na meron tayo ngayon ay galing sa Kanya at marapat lang ibigay sa Kanya, sabihin mo, thank you, Lord, for your goodness. Good to me. Thank you, Lord, for the second chance. I'm yours exclusively. That's why I testify today. Let me pray for you, church. Lord, marami pong salamat for this wonderful chance na makarinig po muli ng iyong mga salita, pag-aralan ito. Thank you, Lord, for another chance of bringing us together dito sa church, maging yung mga kapatid po namin nasa kanilang tahanan na nagjo-join sa amin via live streaming. Salamat for another chance na mapangiti ka, maawitan ka, maparangalan ka at mulit masabi namin sa iyo na kami ay iyo. Ang buhay na ito ay iyo. Gamitin mo. Lord, salamat po sa madaming opportunities para mapangiti ka. Salamat po, Lord, sa maraming chances na lagi mong pinagkakaloob sa amin. And once again, Lord, we are blessing your name and we worship you because you are good and you are the God of another chances. We worship you. We bless your name, O God. And I pray, biyayaan niyo po kaming lahat, O Lord, na tuwing ito'y maaalala namin, pasalamatan ka namin sa bawat pagkakataong muling ibinibigay mo sa amin araw-araw. Lord, we pray na kung papaanong kami tumatanggap ng second chance from you, biyayaan mo rin naman kami to do the same thing to others. Magbigay din po kami ng second chance. Biyayaan niyo po kami ng pag-ibig na katulad ng iyo. Biyayaan niyo po kami ng katyagaan. And Lord, we pray na patuloy din po naming gamitin ang bawat second chances na ito para maluwalhati ka sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. And once again, we declare that you are our God. Ang buhay namin ito'y iyo. Gamitin mo, Ama. Salamat po, Panginoon. To you alone all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.